Isang magandang umaga sa bawat isa at ako'y nagagalak na ako'y napagkalooban ng pagkakataon para mangaral sa inyong harapan ngayon at sana maging pagpapala nawa ang ating pag-aaral sa umagang ito. So dadako tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito, pero may babasahin lang ako na isang quotation. Sabi po ni Uncle Ben kay Peter, "With great power comes great responsibility." Ang tinuturo po ni Uncle Ben kay Peter, yung mga nakatanggap daw ng napakadakilang kapangyarihan ay meron daw malaking responsibilidad na nakaatang dito sa kapangyarihan na ito. At itong statement na ito, itong quotation na ito, ay totoo rin naman pag ginamit natin patungkol sa kalayaan. With freedom comes responsibility. Ang ating kalayaan, meron laging itong kaakibat na responsibilidad. By the way, sa mga nagtatanong kung baka may nag-iisip, sino ba si Uncle Ben? Siya po ang butihing tito ni Spider-Man. Ayun po. So, nakakalungkot nga lang po sa ating pong panahon ngayon na ang tingin sa kalayaan ay naiiba. Maraming gusto ng kalayaan, pero ayaw ng responsibilidad. Ang kanilang definition ng kalayaan, yung pwede nilang gawin kung anong nais nila na walang magbabawal sa kanila. Ito'y na-capture ng isang kanta na sikat ngayon na inaawit ng mga bata. Isang movie, Pixar movie. Ang sabi po ng kanta ay ganito: "No right, no wrong, no rules for me. I am free." Tapos magko-chorus na, "Let it go." Yan po ang sinasabi po nung kanta ngayon na sikat, mga bata at matatanda, inaawit. Ano essentially ang sinasabi niya? Ang kahulugan niya ng kalayaan, walang tama, walang mali, walang batas-batas sa akin. Yan ang kalayaan para sa akin. At kung iisipin natin itong ganitong pag-iisip, kung ganitong pananaw patungkol sa kalayaan, hindi naman talaga kalayaan ang gusto nito eh. Ang gusto niya, yung tinatawag natin sa English na license. Ang license, ito po yung kalayaan na ginagamit na walang responsibilidad. Hindi po itong kalayaan na tinuturo ng Biblia sa atin. At sa pag-aaral natin, kaninang Sunday School, pagpapatuloy natin pag-usapan ang patungkol sa kalayaan ay pinagkaloob sa atin ni Kristo. So, buksan po muli natin ang ating Biblia sa Galatians chapter 5. Ang pag-aaralan po natin ay ang verse 13. Pero babasahin ko po ang Galatians chapter 5, verse 1. Then magja-jump po ako sa verse 13 hanggang verse 15 ang babasahin ko. So, sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Galatians chapter 5, basahin ko po muna yung verse 1. Sabi ng verse 1, "It was for freedom that Christ set us free, and therefore keep standing firm and do not be subject again into a yoke of slavery." Verse 13, "For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself." So, bago po natin na pag-aralan ang salita na ating binasa, hilingin po muli natin ang tulong ng Diyos sa atin sa pag-aaral. Manalangin tayo. Aming mapagpalang Diyos, kami po muli nagpapasalamat at may privilege kami na makapakinig ng inyong salita, mapag-aralan po ito at malaman namin ang kalooban niyo po sa amin. Kaya hinihiling namin na bigyan niyo po sana kami ng uhaw na attitude sa pakinig namin ng inyong salita, at dinadalangin namin na ang bawat isa ay makinabang sa pakikinig po nito. At
hinihiling nga namin na kumilos po kayo sa kalagitnaan namin. Encourage niyo po ang mga mananampalataya at tumawag din po kayo ng mga makasalanan sa pamamagitan po ng inyo pong salita sa umaga na ito. Muli sa inyo po ang papuri sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan po, ang ating pong outline sa umagang ito, meron lang po tayong 3 puntos. Una, yung pag-uulit ng katotohanan mula sa verse 1. Ikalawang punto po natin, yung ang pagbibigay ng tamang gamit ng ating kalayaan kay Kristo. At yung tatlo naman, yung pagpapahayag natin ng tamang pagpapahayag natin nitong kalayaan na to. Practical application po sa buhay natin. Yan po ang outline natin. So, let's consider una sa lahat yung pag-uulit ng katotohanan na binanggit sa verse 1. Pero bago ko po babanggitin yung verse 1, kung papansinin niyo po sa verse 12, sabi po ni Pablo sa verse 12, I wish those who are troubling you, yung mga nagtuturo daw ng mga maling katuruan, would even mutilate themselves o makapon sila. So, si Pablo sa verse 12 na mukhang talagang sabihin na natin, napikon yata talaga si Apostol Pablo dito sa mga nagtuturo ng kamalian sa Galacia. At ang sabi niya, itong mga nagtuturo na to, ang gusto nila magpatuli yung mga mananampalataya dito sa Galacia. Sana sila mismo kapulin na lang nila ang sarili nila. Kaya sabi ni Pablo, sobrang nainis talaga si Pablo sa pagkalat ng maling pagtuturo doon. At bakit ba nainis si Pablo? Dahil ang kalayaan ng mga mananampalataya sa Galacia ang nakataya. Nakataya yung freedom eh. So talagang nainis si Pablo. Ngayon, yung verse 13, kung papansinin natin, gaya ng binasa natin, essentially, ito yung pag-uulit lamang ng verse 1. Pero, sa verse 13, mapapansin natin, dinagdag ni Pablo yung salitang, you were called to freedom, or tinawag tayo sa kalayaan na ito. Now, itong pagtawag na ito yung soberanong pagtawag ng Diyos sa mga makasalanan patungo sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At sa nakita natin kanina, yung kalayaan na tinutukoy ni Pablo dun sa verse 1, ito pala yung kalayaan ng isang mananampalataya. Kalayaan niya mula sa kautusan bilang isang paraan upang siya'y ariing ganap ng Diyos. So, ibig sabihin ng isa palang mananampalataya, malaya na siya sa kautusan. Ibig sabihin, yung kautusan, hindi na yun yung basihan niya upang siya'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi na yun, malaya na siya doon. Ang tanging basihan niya lang ay yung ginawa ni Kristo. At ngayon, nakita rin natin kanina na yung mga maling mga guro, yung mga bulaang guro, ang pinipilit nila, kailangan sundin daw yung kautusan upang ang isang tao ay maligtas. Hindi daw sapat si Kristo eh. So kailangan magpatuloy at sumunod sa kautusan. Pero nakita natin sa pag-aaral natin, ang pinaka-tema na nais idiin ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galacia ay ang tao, hindi daw siya magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Hindi daw ganon. Kung magiging matuwid daw ang isang tao sa harap ng Diyos, ito'y manggagaling lang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Wala nang iba, kay Kristo lamang. Hindi po ibinigay ang kautusan para gawin nating bahagdan, gawin nating hagdan o gawin nating basihan upang tayo'y tanggapin ng Diyos. Ang sabi po ng Galatians chapter 3 verse 21, kung meron daw kautusan na ibinigay ang Diyos na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang katuwiran daw ay magmumula sa kautusan. Pero wala pong kautusan na nagbibigay ng kautusan ng buhay eh. Anong binibigay ng kautusan sa atin? Hinahatulan tayo ng kautusan. Ang hatol sa atin, hindi matuwid eh. Ang hatol sa atin, makasalanan. At dahil sa kasalanan,
impyerno ng apoy ang ating tunguhan. Hindi tayo tinuturuan ng kautusan na matuwid tayo. Makasalanan tayo, sabi ng kautusan. At dahil dyan, impyerno. Lahat tayo nagkulang sa pagsunod na yung kautusan na ito. Ngayon, nakita natin kanina na ipinakita rin ni Pablo sa atin kung ano bang tamang gamit nitong kautusan na to, na ito'y pinapakita ang ating kasalanan at itinuturo tayo kay Kristo. Itinuturo tayo na si Kristo yung kailangan nating tagapagligtas. Bakit si Kristo? Kasi mga kapatid, mga kaibigan, kailangan natin ng substitute. Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos na tayo. Kasi kung tayo maharap, dahil sa kasalanan natin, hahatulan tayo ng Diyos eh. Kailangan natin ng kapalit. Substitute. Ang sabi ng binasa natin kanina, tayo ay nasa ilalim ng sumpa kasi hindi natin masunod yung kautusan ng Diyos eh. Pero si Kristo, sabi ng Galatians chapter 4, verse 4, ipinanganak daw siya sa ilalim ng kautusan. At di tulad natin, na walang ibang ginawa kundi suwayin ng kautusan, si Kristo, sinunod niya ang kautusan perfectly. At sa krus, siya ang naging sumpa para sa atin. Si Kristo po, hindi po siya namatay sa krus para sa sarili niyang kasalanan. He was dying on behalf ng isang makasalanan. At sa krus, dito dinala ni Kristo ang kasalanan ng mga tao niya, at sa pagdala niya ng kasalanan ng mga tao niya, sa halip na yung mga tao niya na nanampalataya sa kanyang hatulan ng Diyos, yung puot ng Diyos ay napunta kay Kristo. At dahil dito, tayo ay natubos. Yung pagtutubos na yon, ang equivalent po nun, kalayaan. Equivalent nun, ibig sabihin na tayo'y tinubos na, malaya na tayo sa demands ng law. Hindi na tayo sisingilin ng kautusan ng kamatayan. Hindi na. Malaya na tayo. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, nakakatanggap tayo ng kapatawaran, ngunit hindi lamang kapatawaran ang ating natatanggap. Natatanggap din natin, inilalapat sa atin yung perfect na righteousness ni Kristo na siyang kailangan natin upang tanggapin tayo ng Diyos. So sa krus, nagkaroon ng pagpapalit eh. Yung kasalanan natin, ibinigay kay Kristo, at yung katuwiran ni Kristo, siyang inilapat sa atin. At therefore, pwede tayong tanggapin ni Kristo, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At ito yung freedom na tinuturo ng Scriptures para sa atin. Ito yung napakasarap pakinggan sa tenga. There is therefore no condemnation. Hindi na paghatol ang inaabangan natin, mga kapatid. Ito yung freedom. At ang hamon na, para sa mga kaibigan natin na nandito kayo na wala pa kay Kristo kayo magtiwala. Huwag niyong pagtiwalaan ang sarili niyo kung paano niyo masusunod ang kautusan. Hindi niyo kaya. Kung nais niyong maging matuwid sa harap ng Diyos, si Kristo, siya ang panampalatayanan niyo. Yung tapos na trabaho ni Kristo doon sa krus. Sana, mga kaibigan dito, kayo'y dumating sa punto na makita niyo ang kasalanan niyo, at sa pagkakakita niyo sa inyong kasalanan, makita niyo yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay ng kaligtasan, at ikaw ay inaanyayahan na magsisi ng iyong kasalanan at panampalatayanan yung tapos na trabaho ni Kristo. So, yan ang napag-aralan natin kanina. Now, yung pag-uulit ni Pablo dito sa verse 13, inulit niya lang, di ba? It was for freedom that Christ has called us, or has freed us. And sabi naman ni Pablo sa verse 13, tinawag tayo sa kalayaan. Ito marahil ay talagang dinidiin ni Pablo. Malaya kayo kay Kristo. Pero ito rin ang nagsilbi na mag-transition si Pablo
from one responsibility to another. Kasi napag-aralan natin kanina, di ba? Yung kalayaan natin, nakita natin may responsibility. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin ang subject ng Christian liberty or kalayaan natin kay Kristo, meron tayong dalawang kaaway na dapat nating harapin. May dalawang kaaway. Ano yung kaaway ng kalayaan natin kay Kristo? Una sa lahat, yung nabanggit natin kanina sa application natin is yung kaaway nating legalismo. Yung legalismo, sabi natin kanina, ang sinasabi ng isang legalist is kaya kong gawin sa sarili ko, kaya kong ma-earn ang pabor ng Diyos, kaya kong maligtas, kaya kong gawin sa sarili ko yung mga bagay na pagsunod sa batas upang tanggapin ako ng Diyos. Yan ang tinuturo ng mga legalist. Pwede kong gawin ang bagay na nakalulugod sa Diyos upang tanggapin ako ng Diyos. Ang sinasabi ng legalist ay ganito, gawin mo itong mga bagay na to, sundin mo yung batas, sundin mo yung lahat ng maging mabuti ka, tatanggapin ka ng Diyos. Pero ang sabi naman ng Biblia, hindi. Kung ikaw daw ay nanampalataya kay Kristo, tatanggapin ka ng Diyos. Wala nang iba. Ganun kasimple. Ang verse 1 to 6 ng Galatians chapter 5, yung kaaway na legalismo, yan ang inatake ni Pablo dyan. Kaya nagturo siya patungkol sa yung doktrina nga ng pag-aaring ganap o justification. Now, nakita natin kanina sa verse 1, nagbigay ng responsibilidad si Pablo na kung tayo daw ay malaya na kay Kristo, magstay daw tayo dun sa kalayaan na yun. Huwag daw nating hayaan na may ibang tumulak sa atin sa ibang mga pagtuturo na maaring mawala yung kalayaan na yon. At hindi lang daw tayo dapat na magstay sa kalayaan na yon, dapat daw on the guard tayo, alert daw tayo, na huwag daw nating hayaan na may ibang mga tao na maglalagay sa atin ng pamatok, maglalagay sa atin ng mga rules and regulation na magsasabi sa atin na sundin mo to para manatili kang katanggap-tanggap sa Diyos. On the guard. Kasi marami nagtuturong ganun. So, yan ang responsibility na nakita natin kanina. At ngayon, sa verse 13, magta-transition siya sa panibagong responsibilidad. And as he transitions, uulitin niya na tayo'y malaya kay Kristo, susunod niyang aatakihin ay yung pangalawang kalaban ng kalayaan. Ano yun? Yun yung tinatawag nating license o pamumuhay na walang restraint. Pamumuhay na walang control. Yung pamumuhay na gagawin niya yung mga bagay-bagay na walang pwedeng pumigil sa kanya. Walang restraint. Yan ang isang matinding kalaban ng kalayaan. Yung legalist, ang sinasabi ng legalist, itong responsibilidad mo, sundin mong kautusan ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, magiging matuwid ka. Sa kabilang banda naman, kabilang dulo, yung license, ang tinuturo naman, dahil ikaw ay tinanggap na ng Diyos, malaya ka na kay Kristo, wala ka ng paghahatol, pwede ka nang mamuhay ngayon kahit anong gusto mong gawin. Ibig sabihin yan, kahit anong gawin mo ngayon, wala nang problema, malaya ka na kay Kristo eh. Kahit pa magpatuloy ka sa kasalanan, walang problema. Yan ang tinuturo ng lisensya. Sa kabilang banda, nagtuturo siya ng responsibility without the freedom. Kasi sundin mo to, ano nangyayari sa'yo? In bondage, napakabigat. Sa kabila naman, malaya na ako. So ibig sabihin, kahit anong gawin ko, okay lang, kahit magkasala ako. So yun yung ikalawang kalaban ng freedom. So dito, makikita natin, Paul deals with the two problem. Yung verse 13, he deals with the second problem. Ang kalaban ng lisensya. So, ang punto lang muna natin dun sa pag-uulit ng verse 1 is that we are called to freedom, tayo tinawag, at yung kalayaan na to, ang ibig sabihin nito, pinalaya na tayo ng
ng Diyos sa bintang ng law sa atin, yung demands ng law sa atin, at pinalaya tayo ng Diyos na yung pagiging katanggap-tanggap natin sa Diyos, hindi na nanggagaling sa atin. Yun yung freedom na yun. Pero, hindi ibig sabihin na tinanggap na tayo ng Diyos, pwede na nating gawin kung anong gusto nating gawin. Yan ang pangalawa nating punto. So, sa pagtuturo ni Pablo na malaya na kayo kay Kristo, hindi na kayo mananagot sa kautusan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin yan, pwede ka nang mabuhay kung anong gusto mo. Ang gagawin niya sa verse 13, ipapakita niya sa atin kung ano ang tamang gamit ng kautusan. Kung anong tamang gamit, itong freedom na meron tayo kay Kristo. Ano ba yung tamang gamit nito? So, meron tayong dalawang gamit. Again, positively at saka negatively present ni Apostol Pablo. So, sa verse 13, yung ikalawang verse, ay ikalawang parte, makita natin dyan yung dalawang responsibility. Una, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Yan yung negative. At yung ikalawa is yung positive. Through love, serve one another. Ngayon, tingnan natin ng maigi kung ano bang ibig sabihin ni Pablo dito. So, alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, isa sa mga challenging na ipangaral na subject ay yung subject ng kalayaan. Kasi kailangan merong caution sa pagtuturo nito. Una sa lahat, sa kabilang banda, kailangan maintindihan ng nakikinig na yung kalayaan na-attain or nakukuha yung kalayaan hindi dahil sa pagsunod sa batas, kundi dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo. Pero sa kabilang banda, kailangan ding ipaintindi na hindi porket hindi tayo na naliligtas sa pamamagitan ng kautusan, itatapon na natin yung kautusan ng Diyos. Kailangan maintindihan na yung kautusan na yon, bagamat hindi yun ang basihan mo para ikaw itanggapin ng Diyos, pero dahil ikaw ay tinanggap na ng Diyos, yung kautusan na yon, yun na ngayon ang way of life mo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsabi na pwede kong gawin ang kung ano man ang gusto kong gawin. So, napaka-challenging na pagtuturo. So, ngayon, sa verse natin, i-define niya na to. So, ngayon, unahin natin yung negative. Do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Ngayon, kung babasahin natin to, ibig sabihin pala, yung kalayaan pala natin, pwede pala itong gamiting oportunidad ng ating mga laman para gawin yung kanyang mga masasamang layaw. Yung kalayaan pala natin, threat pala yun. Hindi man threat, pero isa pala itong bukas na pinto para sa laman natin, para i-indulge natin. Ngayon yung ibig sabihin, yung word na flesh is not really referring dun sa physical na pangangatawan natin, pero ito yung tumutukoy sa human nature natin. What makes us human? Itong flesh. Ito yung makalupang parte natin bilang tao na siyang malayo sa Diyos, at dahil siya ay malayo sa Diyos, ito'y prone to sin. Lagi-lagi siyang nagkakasala. Madali siyang magkasala. At syempre, ito rin ay opposed o laban sa Diyos. Basahin lang natin ilang mga text patungkol sa flesh. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ina-outline ni Apostol Pablo, sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ito daw yung deeds of the flesh are evident. Ano daw yan?
immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outburst of anger, dispute, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, which I forewarn you, that those who practice those things will not enter the kingdom of God. So, ito yung nabasa natin sa verse 19 to 21, ito daw yung gawain ng laman natin. Pansinin din natin sa ibang talata, ginamit din ito ni Pablo sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, Romans chapter 8, verse 7 to 8, sabi ni Pablo, the mindset on the flesh is hostile or against God. For it does not subject itself to the law of God, for it is not able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. Pansinin din natin ang sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tinutukoy niya dito yung mga false teachers. The Lord knows how to rescue the godly from temptation and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment. And especially, sino daw yung mga ikikip daw for judgment? Those who indulge the flesh in its corrupt desires and despise authority. So, sabihin natin, yung flesh o yung laman, ito yung unspiritual part ng tao na inclined na magkasala. Ito dito yung pinaka-struggle natin bilang mga tao. Bilang mga niligtas ng Diyos. Kasi bagamat nung tayo ay niligtas ng Diyos, nung tayo ni-regenerate or pinanganak na muli, hindi tayo nabigyan ng bagong laman eh. Hindi naman tayo automatic, kung niligtas tayo ng Diyos, hindi tayo automatic na yung katawan natin nabago kagad, gaya nung nangyari kay Kristo. Hindi ganoon ang nangyari sa atin eh. Meron pa dito nung naligtas siya, nagbago yung pangatawan niya, glorified kagad. Wala pa. Kaya nandun yung struggle. Pero, itong nangyari nung tayo binuhay na muli, nung tayo ni-regenerate ng Diyos, merong decisive na nangyari. Ano yun? Sabi ng Romans chapter 6, hindi na daw tayo alipin ng kasalanan. Ang nangyari, pinalaya tayo ni Kristo sa kasalanan. Kasi ang dati, ang sabi ng Biblia, ang hari sa buhay natin, kasalanan. Ibig sabihin na hari ang kasalanan, kung anong sabihin ng kasalanan, yun ang ginagawa natin. Pero nung tayo daw ay iligtas ng Diyos, dinethrone yung kasalanan. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, in speaking sa language ng Romans, patay na daw tayo sa kasalanan. Ang ibig sabihin nun, yung mga patay na sa kasalanan, hindi na siya tumutugon sa kung anong sasabihin ng kasalanan. Parang yung patay ba, may patay dyan, halimbawa sa patay. Kahit anong sabihin yung sigaw dyan, sa tingin nyo babangon yun? Pag bumangon, takbuhan ang mangyayari, di ba? Pero pag patay na, wala nang response. At ang sabi ng Biblia, tayo daw ng mga niligtas ng Diyos, nung tayo'y maligtas, patay na daw tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, yung binabato ng kasalanan sa atin, kung dati, para tayong mga aso, na kung anong sabihin ng kasalanan, yun ang ginagawa natin, ngayon hindi na. Pinalaya na daw tayo. Ibig sabihin ngayon, meron na tayong kalayaan na hindi sundin yung kasalanan. Dahil pinalaya tayo ni Kristo. Meron na tayong ganung kalayaan ngayon at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos
upang ma-overcome yung tawag ng kasalanan. Ngayon, bagamat ang kasalanan ay wala na sa trono, nagsastruggle tayo kasi nandito pa tayo sa laman. At gaya ng tinuturo ni Pablo, itong laman natin, it's also awaiting. Diba? Naghihintay rin itong katawan natin, itong flesh natin, naghihintay rin siya na ma-redeem sa hinaharap. Yun yung tinatawag na full salvation sa resurrection. Kung saan, yung katawan natin, yung flesh natin, magiging perfecto na rin. No more sinning. No more struggle sa buhay natin. Kaya kapatid, baka may ilan sa atin dito nagsistruggle sa kasalanan na parang, Lord, talagang medyo down na ako, napapagod na ako. Parang sa pakikibaka ko sa kasalanan, parang gusto ko nang sumuko. But always remember na bagamat tayo'y nananahan sa ating flesh, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos upang ma-overcome itong flesh na to. So, ibig sabihin, may pag-asa pala. Pwede pala talaga tayo magpatuloy na lumakad ng may kabanalan sa harap ng Diyos. Sabi ni Pedro, yung grace daw na kailangan natin upang mamuhay with all godliness, ready, ibinigay ng Diyos. It is us for the taking. Kukunin na lang natin. So, sa mga nagsastruggle, magpatuloy tayong makibaka sa kasalanan. Huwag tayong sumuko. So, ngayon, even though na ligtas na tayo, gaya yung nabanggit ko, yung laman natin, gusto pa rin ito na ini-indulge natin or hinahayaan pa rin natin siya. At ang sabi ni Pablo, anong lugar daw pwedeng humirit yung flesh natin para siya ay mapalaya, magawa yung pwedeng gustong gawin. Anong daan daw? Yung kalayaan natin kay Kristo. Yun daw yung ginagamit. Yung word na opportunity sa verse na binasa natin, military term po siya na ginagamit para sa isang basement for a point of attack. Example po, di ba, nagtayo ng base ang US dito sa Pilipinas, sa Subic, upang gawin siyang sentro para dito sa Asia. Base siya. Upang, let's say, kung maglulunsad ng kung anumang atake, pwedeng gawin ng Pilipinas na starting point. So, ang sinasabi ni Pablo, the idea, yung picture na pinapakita ni Pablo, yung kalayaan daw pala natin kay Kristo, pwede daw pala yung maging starting point ng laman natin. Pwede daw pala yung gamitin ng laman natin para i-reason out na malaya ka naman kay Kristo eh. So, pwede mo na akong gamitin kahit anong gusto mong paggamit sa akin. Immoralidad, impurity, pagsisinungaling, pamumuhay sa kasalanan, pwede. Kasi malaya ka naman eh. Ganun daw ang avenue kung saan ginagamit ng flesh yung kakalayaan natin. Kaya nga nagwa-warning si Pablo. Dito na papasok yung warning. Yung liberty natin, pwedeng gamitin starting point. Kaya, ang sabi ni Pablo, do not turn your freedom into an opportunity for your flesh. Huwag daw nating hayaan na yung kalayaan natin ang magamit na springboard ng kasalanan upang tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Ang sabi po ng isang licentious na tao, since tayo daw ay tinanggap na ni Kristo, who cares how much you sin? Who cares na kung magpatuloy ka sa kasalanan? Free ka naman eh, hindi ka nakakatulan ng Diyos. So you can sin all you want. Pwede ka mamuhay ng kahit anong gusto mong gawin. At itong same attitude na to, ito yung attitude na hinarap ni Pablo dun sa Romans 6. In-anticipate niya. Kasi sa Romans chapter 5, sabi ni Pablo, kapag daw
yung sin nag-abound, yung grace daw ng Diyos super abounds. At baka daw maging conclusion ng mga tao doon, are we to continue in sin so that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para yung biyaya ng Diyos lalong dumami? Anong sabi ni Pablo? Hindi! Hindi dapat tayo magpatuloy sa kasalanan dahil alam nating may biyaya ang Diyos. Dahil na alam natin patatawarin tayo ng Diyos. Never dapat daw natin gamitin na dahilan natin na pwede tayo magpatuloy sa kasalanan natin dahil alam natin na may biyaya ang Diyos na mapapatawad tayo. Ang katunayan dito, yung mga taong nag-i-indulge ng kanilang flesh in the name of freedom. Sabi nila, ay sige, gawin ko yung dahil malaya naman ako kay Kristo. Yung taong nagsasabi, hindi naman talaga siya malaya eh. Sabi ni Jesus, nabasa natin kanina, John 8:34, kung sino daw yung nagpapatuloy sa pamumuhay ng kasalanan, alipin daw yun eh. Alipin ng kasalanan. So, sabi rin pala ng 2 Peter, by what man is overcome, by this, he is enslaved. Anong tinutukoy ni Pedro dito? Yung mga false teachers na na-overcome ng kanilang lust, puro immoral living ang nangyayari. Sabi niya, na-overcome itong mga bulang guru na to ng kanilang lust, sila ay alipin. Enslaved sila. So, ang tunay na kalayaan kay Kristo is you are free from sin, not to sin. Malaya ka sa kasalanan, hindi malaya ka para magkasala. Yun ang tunay na kalayaan kay Kristo. Ang punto natin, hindi dapat nating hayaan na gamitin ng ating laman na starting point para gawin ng laman natin kung anong gustong gawin. Ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 16, act as free men. Gumalaw daw tayo na parang mga malalaya. And wag daw nating gamitin ang ating kalayaan bilang covering for evil. Wag daw nating gamitin. Ngayon, ikalawa, so yan yung negative. Wag daw nating hayaan yung freedom natin magamit ng laman natin na springboard ng kasalanan natin. Wag yun. Ano ngayon? Kung hindi yun ang gamit, ano ngayon? Yun yung pangalawa. Positively, sabi ni sa Galatians chapter 5 verse 13, don't turn your freedom into an opportunity for your flesh, but through love, serve one another. Hindi natin mababasa sa translation natin, pero kapag translate natin yung word na serve, doulos pwede. Nanggaling po yung serve, yung word dito ay nanggaling sa salitang doulos, na ang ibig sabihin po ay servant. Bond servant. So, ang sinasabi ni Pablo, sa pamamagitan daw ng pag-ibig, kung itatranslate natin ayon sa meaning ng doulos, maging alipin daw tayo ng bawat isa. Okay, interesting. So, explain natin. So, yung utos, sabi ni Pablo, serve one another. Maging alipin daw tayo para sa isa't isa. In contrast dun sa paggamit ng ating kalayaan upang magsaya yung laman natin, masatisfy ang sarili natin, kailangan daw pala ginagamit natin yung kalayaan natin sa pagsisilbi natin sa ating mga kapatid. Yun daw pala yung tamang gamit ng freedom. At pag sinabi nating serve or being a bond servant, it is to act or conduct yourself in total service to another.
Pag sinabi po natin yung sinasabi ni Pablo ditong serve, ibinibigay daw natin yung sarili natin sa ating kapatid in total service. Paglilingkod sa kapwa natin. At pag sinabi nating serve, it includes mga maliliit na bagay, pwede rin sa malalaking bagay. Madadaling bagay, mabibigat na bagay. Gamitin daw natin ang kalayaan natin kay Kristo na maging available tayo sa kapatid natin, sa pagsisilbi natin sa kanila. At itong utos na ito ni Pablo, makaisipin natin na, teka lang, Brother Clyde, di ba? Slavery din yun. Di ba? Sabi ni Pablo, akala ko, Brother Clyde, wag nating hayaan na ma-enslave tayo ng kautusan. Ba't ngayon ito, sinasabi mo naman sa amin, maging alipin kami sa isa't isa. Paano ba natin i-reconcile ito? Paano natin i-reconcile? May isang salita po tayo na dapat gamitin na nakalagay dyan. Ano ba kasi yung motivation ng pagsisilbi na yun? Sabi ni Pablo, through love, serve one another. Ang motivation daw dapat pala natin sa paggamit natin ng ating kalayaan, sa pagsisilbi natin sa kapwa natin, sa kapatiran especially, is yung pag-ibig. At pag sinabi natin pag-ibig, ano bang pag-ibig to? Ito ba yung puppy love na mga nangayos? Hindi. Ito bang pag-ibig to? Ito yung kaparehas na pag-ibig na ibinigay sa atin ng tagapagligtas natin. Na sinabi dun sa Galatians chapter 2 verse 20 na itong pag-ibig na to, dito humantong. Sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me. Same word na ginamit. Who loved me and gave Himself up for me. So yung pag-ibig na motivation natin, itong pag-ibig na to, unconditional po ito. Itong pag-ibig po na ito, indiscriminate po ito. Ibig sabihin po ng unconditional, walang mga kondisyon. Indiscriminate, walang pinipili. Kahit sino, iniibig. At itong pag-ibig na to, hindi compelled, hindi tumitingin to sa tao na ito mukhang okay yatang pagsilbihan to ito mukhang hindi yata. Hindi ganon. Itong pag-ibig na to, loves all, unconditionally. Because that's how Christ loved you. Hindi naman tayo kaibig-ibig Hindi naman tayo kagusto-gusto Walang pwede magsabi dito na, Lord, tama lang na mahalin mo ako kasi bait ko Hindi. We love our brothers. Kasi inibig din tayo ng Diyos Yun yung motivation. At ano bang pattern ang sinusundan ni Pablo dito? Kung no need to turn there, pag-aralan niyo yung John chapter 13 sa bahay, si Kristo malapit na siyang ipako sa krus. Sabi ng verse 1 ng John chapter 13, Christ loved His disciples to the end. At sa following verses, anong gagawin ni Kristo? Kukunin niya yung panghugas ng paa. Kukuha ng towel at magsisimulang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Ang sabi ni Kristo, as your master did, do so. Gawin din daw natin mga mananampalataya. So nakita nyo, yung paglilingkod ni Kristo sa kanyang mga alagad, anong naging motivation nun? Pag-ibig din. At yung sukdulan na pagpapahayag ng pag-ibig, ang pagsisilbi, ay nangyari sa krus ng Kalbaryo.
or Christ did not come to be served, but to serve. Yung sukdulan nun is to give His life for a ransom on behalf sa napakaraming taong ililigtas niya. So, yan ang motivation. So, kaya nakita natin dito na yung sinabi ni Pablo na maging alipin tayo sa isa't isa, hindi bondage to eh. It's a voluntary enslavement. By the way, yung dulos, pag pinag-aralan natin yung dulos, ibig sabihin po ng dulos, siya po ay dating alipin siya dati na binili siya ng kanyang master, pero merong panahon na pwedeng palayain ng master yung kanyang alipin. Pero yung alipin na to, dahil sobrang mahal na mahal niya yung kanyang master, anong gagawin niya? May para silang mark eh. Lalagyan siya ng hikaw, bubutasan. At yung hikaw na yun, yun ang nag-i-indicate na alipin mo ako forever. Hindi dahil gusto kong sundin lang yung mga gusto mong ipagawa sa akin, kundi dahil mahal kita. Yun ang service na tinatawag sa atin, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia sa atin, sinasabi ni Pablo, na ang tamang paggamit ng ating kalayaan kay Kristo ay hindi gamitin sa kasalanan nito, kundi gamitin natin sa paglilingkod natin sa bawat isa. At itong itong picture na to, it's greatly captured or best captured sa isang hymn na baka inaawit ko rin dito, most probably. Sabi ng last verse, "In service which thy will appoints, there are no bonds for me," or hindi ito kabigatan sa akin, or hindi ito isang burden sa akin. "My secret heart is taught the truth that makes thy children free. A life of self-renouncing love is one of liberty." Yung tunay daw na umiibig sa kanyang kapwa, yung tunay na nagsisilbi sa kanyang kapwa, na mayroong pag-ibig sa kanyang puso, yun daw ang tunay na kalayaan. Yun ang tunay na kalayaan. Kaya nga sabi ni Pablo sa atin, ang tamang gamit ng ating kalayaan kay Kristo, ang paglilingkod natin sa ating kapwa, na pag-ibig ang motibasyon. So, ngayon, ang punto natin, hindi natin gagamitin ang ating kalayaan kay Kristo upang magkasala tayo lalo. Sa kabilang banda, gamitin natin ito sa pagsisilbi natin sa iba, at itong freedom natin, let's say, it's a freedom to serve others in love. So, ano bang mga practical na aplikasyon natin na pwedeng hamuin dito sa ating pag-aaral sa umagang ito? Una sa lahat, sa kalayaan na ibinigay sa atin ni Kristo, wag tayong magsawang magpasalamat sa Diyos sa freedom na ibinigay sa atin. At ikalawa, i-reject natin yung pananaw ng karamihan ngayon na ang kalayaan, yung kalayaan para gawin natin. Ang tawag po doon yung antinomianism. Anti means against, and nomos, law, or anti-law. May mga kumakalat pong pagtuturo ngayon na ganun, na pwede kang mamuhay kahit anong gusto mo. I-reject natin yan. Hindi kalooban ng Diyos na itapo natin ang kautusan niya. Kalooban ng Diyos na magsilbi tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig. At ikatlo, sa pagsisilbi natin, tanungin natin sa sarili natin, the time of evaluation, mga kapatid. Kamusta naman po yung ating pakikitungo sa bawat isa? Tayo ba hanggang ngayon ay motivated pa rin ng love? Kasi alam nyo, mahina po yung laman natin eh. We're very prone na maging self-centered, na gusto natin tayo lang yung na tayo ang komportable, tayong pinaglilingkuran. Ganun tayo bilang tao.
So, kamusta naman ang paikitungo natin sa iba? Nakikita ba ito sa loving na paglilingkod? At itong paglilingkod pala, na sinasabi natin dito, so it may involve din, kung may fellowship dito, may kainan, hugas ka, or sa church, pupulot ka ng dumi sa tabi, wawalis ka dito pag may time. I mean, service sa Diyos, hindi po nabibila, hindi po yan nasusukat na dapat nakikita ka. Hindi po. It's motivated by love. Gumagalaw tayo, hindi dahil gusto nating i-ano tayo ni pastor na, uy, good job. Hindi. Mahal natin ang Diyos dahil minahal tayo ng Diyos, at itong pag-ibig na ito nakikita sa pag-ibig natin sa kapwa at sa kanyang iglesia. So sana, ganun nga ang mamayani dito sa iglesia, dito sa Molino. At sana magpatuloy at i-cultivate natin. By the way, kinukultivate po pag-ibig. Ibig sabihin, the more na i-exercise natin, lalong lumalago yung ating pag-ibig. So, dito po nagtatapos ang ating leksyon. May hamon lang po ako para muli sa ating mga kaibigan dito. Sa paligid natin ngayong darating na linggo, makikita natin iba't ibang tao doing things na inaakala nila na yun ang bagay na tatanggapin ng Diyos. Ginagawa nila yung mga bagay na nagpapahirap sa kanilang sarili, nag-a-abstain sa pagkain, na iniisip na thinking na kung gagawin nila yun, tatanggapin sila ng Diyos. Kaibigan, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo tatanggapin ng Diyos dahil sa ginagawa natin. It's not because of our doings. Kasi isipin niyo to, if salvation comes dahil sa ginagawa natin, then Christ died needlessly. Walang kwenta yung kamatayan ni Kristo. Kasi kaya mo namang pala eh. Kaya mo namang palang pumunta sa langit eh, ng sarili mo eh. Bakit pa kailangang mamatay ang anak ng Diyos? Yung kamatayan ni Kristo sa krus, yun ang nagpapakita na hindi mo kaya. Yun ang nagpapakita kung gaano kalalim yung kasalanan natin. Kaya nga kaibigan, nananawagan ako sa inyo, mga kabataan dito, huwag sana tayong makipaglaro sa kasalanan. Ang gusto natin, ang habulin natin, yung kasalanan, yung mundo. Kapakapakan ng dulo nito. Andi dito yung offer ng kaligtasan. Si Kristo Jesus. Tapos na ang trabaho. Ang gusto ng Diyos, talikuran natin ang kasalanan natin. Yakapin natin si Kristo. Panampalatayanan natin yung tapos ng trabaho ni Kristo sa krus. Ito yung tunay na kalayaan na pwede natin ma-enjoy. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, salamat po muli sa katotohanan na inyong pinahayag po sa amin. Tanim niyo po ito sa mga puso namin at diligan at nawa. Magbunga at makita po sa iglesia po. Maraming salamat muli sa inyong awa at biyaya po sa amin. Sa ngalan ni Jesus, itong dalangin namin.